So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ni Akhmadaleb kalaban si Luis Castillo, kung saan kagaya sa ina-expect natin mga idol, unang round pa lang ng laban, nakatanggap kaagad ng boost sa mga boxing fans itong si Akhmadaleb dahil wala masyado ito action na pinakita sa bakbakan. Nabanan siguro ang mga Mexican people mga idol dahil ang gusto nila matinding bakbakan, pero ang galawan ni Akhmadaleb suntok takbo lamang sa laban. Bagamat pagdating sa round 5 mga idol, nakaramdam siguro si Akhmadaleb ng hiya, nagpakawala ito ng uppercut sa bodega ni Castillo. Bagsak ang Meksikano sa lona. Pero kudos pa rin kay Castillo mga idol. Bumangon pa rin ito at ituloy ang laban. Pagdating naman sa round 6, bagsak ulit itong si Castillo. Pulbos nang inaabot nito kay MJ pero lumalaban pa rin. Pero pagdating sa round 8 mga idol, wala na, sumuko na ang corner ni Castillo. Naghagis na ito ng towel para ihinto na ang laban. Kaya panalo po si Akhmadaleb via knockout sa round 8 at nagbanta kaagad si Akhmadaleb mga idol sa kanyang susunod na makakalaban ni Naoya Inoue na igagaya daw siya nito kay Castillo sa bakbakan. Ina-knockout daw siya ni MJ sa kanyang sariling lugar sa Japan. Kaya abangan natin to mga idol. Samantala speaking kay Naoya Inoue mga idol, sa naging panayam po ng WBC Junior Bantamweight Champion na si GC Bam Rodriguez, natanong siya mga idol kung willing ba ito na labanan si Inoue matapos ang kanyang unification fight kontra sa WBO champion na si Capu. Ano yan mga idol? Wala naman daw siya problema na labanan si Inoue sa bakbakan. Ready naman daw siya na harapin si Monster, pero hindi pa daw sa ngayon mga idol. 2 to 3 years pa daw niya ito gusto labanan. Well, para sa atin mga idol, nakakatawa talagang sinasabi ni Bam na 2 hanggang 3 taon niya pa bago labanan si Inoue. Parang sinabi lang kasi nito mga idol na pinapatanda niya muna si Inoue. 32 anyos na ngayon si Inoue. Dagdagan pa ng 3 taon, 35 anyos na ang hapon. Malamang father time na si Inoue nito. Ang pinagtataka lang talaga natin mga idol, gusto naman pala lumaban ni Bam. Bakit hindi pa sa ngayon? Nakalakasan nila pareho. Kaya napapaisip talaga tayo mga idol sa mga sinasabi ng mga ilang boxing fans patungkol kay Bam na mahilig ito lumaban sa mga legend na laos na. Kung totoosin naman kasi mga idol, 2 legend nang tinalo ni Bam, si Galo Estrada at si Rexakit Sorong Binsay, na masasabi talaga natin mga idol, lipas na ang prime nila sa bakbakan at tila ganito rin ang gusto gawin ni Bam sa laban nito kay Inoue, ang patandain mo ng Hapones bago palagan. Sa kabilang banda naman mga idol, hindi pa nga po nangyayari ang laban ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao kalaban si Mario Barrios. Matunog na po na bali-balita mga idol sa internet ang next na laban ni Pacman. Kung dati mga idol, pinag-uusapan na posibleng mapalaban si Pacman kay Gervonta Tank Davis para sa kanyang susunod na laban, manalo man o matalo kay Barrios. Ngayon po mga idol, dumagdag to sa listahan ang dapat sana makalaban ni Pacman noong 2021, ang dating unified champion na si Errol Spence Jr. Magsisilbing last fight din daw ni Spence ang laban nito kay Pacman. Well, hindi talaga malabo mangyari to mga idol dahil isang big money fight ang labanan ni Pacman at Spence. Parang napalaban din dito si Pacman kay Davis Boy. At kagaya sa mga sinabi natin mga idol, marami talaga maghabol na makalaban si Boss Manny dahil sa ganitong stage ng kanyang karera mga idol. Meron pa talaga ito hatak sa mga live audience at pay-per-view. Mahirap talaga tanggihan ang laban sa Pinoy, lalo pa kung papaldo ka dito sa bakbakan.